I-train ang isip na manalo sa lahat ng sitwasyon. Sa bawat araw na gumigising tayo, may laban tayong hinaharap. Minsan maliit lang, traffic, pagod, deadlines, pressure. Minsan malaki, pagkabigo, pagkawala, pangarap na hindi pa rin dumarating. At sa gitna ng lahat ng ito may isang bagay na palaging kasama natin. Kahit saan tayo mapunta, ang isip natin. Ang tanong lang, trained ba ito para manalo o hinahayaan lang nating dalhin tayo kung saan-saan ng takot, doubt at stress? Kung handa ka na, simulan na natin. Kung gusto nating manalo sa buhay, hindi sapat ang lakas ng katawan. Hindi sapat ang galing. Hindi sapat ang talent. Ang tunay na panalo ay nagsisimula sa loob. Sa paraan ng pag-iisip natin, sa paraan ng pag-handle natin ng pressure, at sa paraan ng pagharap natin sa mga sitwasyong minsan gusto na nating takbuhan. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang training na pwede nating gawin, ang pag-train ng isip. Marami sa atin ang lumaki na hindi tinuturuan kung paano mag-isip ng tama. Tinuruan tayong magbasa, magsulat, magbilang. Pero bihira tayong tinuruan kung paano mag-handle ng rejection, kung paano mag-manage ng stress, kung paano mag-focus sa solusyon, kung paano magtiwala sa sarili. Kaya pagdating ng totoong buhay, parang ang dami nating hindi alam, parang ang dami nating kulang, parang ang dami nating mali. Pero ang totoo, hindi tayo kulang, hindi tayo mahina, hindi tayo talo. Kailangan lang nating i-train ang isip natin dahil ang utak parang muscle. Kapag hindi natin ginagamit ng tama, hihina. Kapag tinrain natin araw-araw, lalakas. At kapag lumakas ang isip natin, kahit anong sitwasyon, kaya nating harapin. Isipin natin ang isang atleta. Hindi siya nananalo dahil swerte. Hindi siya nananalo dahil maganda ang sapatos. Nananalo siya dahil araw-araw niyang tinitrain ang katawan niya. Pero higit pa doon, tinitrain niya ang isip niya. Dahil sa totoong laban, hindi katawan ang unang sumusuko. Isip ang unang bumibigay. At kapag bumigay ang isip, kahit gaano kalakas ang katawan, wala na. Ganon din tayo. Sa trabaho, sa relationships, sa pangarap, sa buhay. Hindi tayo natatalo dahil mahina tayo. Natatalo tayo dahil minsan, hindi pa trained ang isip natin. Pero ang maganda, pwede nating itong baguhin. At nagsisimula ito sa awareness, yung pagiging conscious sa mga iniisip natin. Marami sa atin ang may inner voice na sobrang harsh. Yung tipong konting mali lang, sinasabihan na tayo ng hindi ka sapat. Konting rejection lang, wala kang kwenta. Konting failure lang, hindi mo kaya. At dahil paulit-ulit natin itong naririnig sa loob, naniniwala tayo. Pero isipin natin ito. Kung kaya ng utak nating mag-isip ng negative, kaya rin itong mag-isip ng panalo. Kailangan lang nating itong i-train. At ang unang training ay kalma. Sa bawat situation, ang unang nawawala ay hindi pera, hindi oras, hindi oportunidad. Ang unang nawawala ay kalma. Kapag nawala ang kalma, nagpapanik tayo. Kapag nagpapanik tayo, hindi tayo makapag-isip. Kapag hindi tayo makapag-isip, mali ang desisyon natin. At kapag mali ang desisyon, doon tayo natatalo. Kaya bago tayo mag-react, huminga muna tayo. Hindi ito simpleng advice. Ito ay science. Kapag huminga tayo ng malalim, bumabagal ang tibok ng puso. Kapag bumagal ang tibok ng puso, bumababa ang stress hormones. Kapag bumaba ang stress hormones, lumilinaw ang isip. At kapag malinaw ang isip, mas madali tayong manalo. Pagkatapos ng kalma, ang susunod na training ay focus. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid. Hindi natin kontrolado ang opinyon ng ibang tao. Hindi natin kontrolado ang timing ng mga oportunidad. Hindi natin kontrolado ang weather, traffic, o kung anong sasabihin ng iba. Pero may mga bagay na kontrolado natin. Attitude, disiplina, effort,
mindset, at kung paano tayo magre-react. Kapag nag-focus tayo sa hindi nating kontrolado, napapagod tayo. Kapag nag-focus tayo sa kontrolado natin, lumalakas tayo. Ito ang mindset ng mga panalo. Hindi sila nagwa-waste ng energy sa bagay na wala silang hawak. Ang energy nila nakatutok sa solusyon, hindi sa reklamo. Sa progress, hindi sa drama. Sa long term, hindi sa instant gratification. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang training, ang long-term thinking. Marami sa atin ang gustong manalo agad. Gusto natin ng mabilis na resulta. Gusto natin ng instant success. Pero ang totoong panalo ay hindi sprint. Ito ay marathon. At ang mga nananalo sa marathon ay hindi yung pinakamabilis sa simula, kundi yung consistent hanggang dulo. Kaya araw-araw, tanungin natin ang sarili natin, ang ginagawa ko ba ngayon ay para sa long-term na panalo ko? Kung oo, tuloy. Kung hindi, baguhin. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa bilis. Tungkol ito sa consistency. At ang consistency ay produkto ng trained mind. Pero hindi lang ito tungkol sa disiplina. Kailangan din natin ng gratitude. Hindi yung pilit na gratitude. Hindi yung nagpapanggap na okay kahit hindi. Kundi yung gratitude na awareness, yung kakayahang makita ang mabuti kahit may masama. Dahil kapag grateful tayo, lumalakas ang mental resilience natin. At kapag malakas ang resilience natin, mas madali tayong bumangon. At sa bawat pagbagsak, kailangan nating i-train ang isip na maghanap ng solusyon. Maraming tao ang magaling magreklamo. Maraming tao ang magaling maghanap ng mali. Maraming tao ang magaling magbigay ng dahilan. Pero ang mga panalo, magaling maghanap ng paraan. Hindi sila natatakot magkamali. Hindi sila natatakot magsimula ulit. Hindi sila natatakot mag-adjust. Dahil alam nila na ang bawat problema ay may kasamang oportunidad. At syempre, kailangan din natin ng disiplina. Hindi yung disiplina na ginagawa lang kapag may nakakakita. Hindi yung disiplina na ginagawa lang kapag may reward. Kundi yung disiplina na ginagawa kahit walang applause, walang recognition, walang validation. Dahil ang tunay na panalo ay ginagawa natin kahit walang nakakakita. Ito ang disiplina na bumubuo ng character. Ito ang disiplina na bumubuo ng momentum. Ito ang disiplina na bumubuo ng panalo. Pero kahit gaano tayo ka-disciplined, may mga araw pa rin na magkakamali tayo. May mga araw na mapapagod tayo. May mga araw na madadapa tayo. At dito papasok ang isa sa pinakamahalagang training, ang pagpapatawad sa sarili. Marami sa atin ang hindi makausad dahil masyado tayong harsh sa sarili natin. Isang pagkakamali lang tapos na. Isang failure lang ayaw na. Pero isipin natin ito. Kung hindi natin kayang patawarin ang sarili natin, paano tayo uusad? Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Hindi rin ito pag-justify, ito ay pag-release. Pag-release ng guilt, pag-release ng shame, pag-release ng bigat. Dahil hindi tayo makakatakbo ng mabilis kung may dala tayong mabigat. At kapag na-release natin ang bigat, mas madali tayong makakagalaw, mas madali tayong makakaisip, mas madali tayong makakahanap ng panibagong direksyon. At sa bawat direksyon na tatahakin natin, kailangan nating magtiwala sa proseso. Hindi lahat ng effort ay may mabilis na resulta. Hindi lahat ng ginagawa natin ay may instant reward. Pero ang progress ay hindi laging obvious. Ang growth ay hindi laging kita. Ang pagbabago ay hindi laging mabilis. Pero araw-araw may naipon. At kapag sapat na ang ipon, doon lumalabas ang resulta. Kaya kahit hindi pa natin nakikita ang bunga, tuloy lang. Kahit hindi pa natin nararamdaman ang progress, tuloy lang. Kahit parang walang nangyayari, tuloy lang. Dahil ang mga panalo, hindi sila tumitigil. Hindi sila sumusuko, hindi sila umaatras. Kahit ilang beses silang madapa, bumabangon sila. Kahit ilang beses silang ma-reject, sumusubok sila ulit. Kahit ilang beses silang masaktan, lumalaban sila.
At sa dulo ng lahat, ang tunay na panalo ay nagsisimula sa isang desisyon. Hindi kailangan ng perfect timing. Hindi lang kailangan ng perfect plan. Hindi kailangan ng perfect situation. Ang kailangan lang ay isang desisyon. Ang desisyong i-train ang isip natin. Dahil kapag nagbago ang isip natin, nagbabago ang buhay natin. Kapag lumakas ang isip natin, lumalakas ang loob natin. Kapag malinaw ang isip natin, malinaw ang direksyon natin. At kapag panalo ang isip natin, panalo ang buhay natin. Kaya ngayong araw, piliin nating i-train ang isip natin. Piliin nating maging kalmado. Piliin nating mag-focus sa kontrolado natin. Piliin nating maging consistent. Piliin nating maging grateful. Piliin nating maging solution-oriented. Piliin nating maging disiplinado. Piliin nating patawarin ang sarili natin. Piliin nating magtiwala sa proseso. Piliin nating manalo. Dahil ang panalo ay hindi ibinibigay. Ito ay tinitrain, pinaghihirapan, pinaninindigan. At kaya natin ito. Kaya nating manalo sa kahit anong sitwasyon. Kaya nating baguhin ang buhay natin. Kaya nating itrain ang isip natin. Araw-araw, hakbang-hakbang, hanggang maging natural na sa atin ang pagiging panalo. At sa bawat araw na dumarating, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Lahat tayo may laban, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may pangarap, at lahat tayo may kakayahang manalo. Ang kailangan lang ay ang unang hakbang, ang unang desisyon, ang unang training, at kapag nagsimula na tayo, hindi na tayo titigil. Dahil ito ang buhay na gusto natin. Ito ang mindset na kailangan natin. At ito ang panalong hinaharap na sabay-sabay nating tatahakin. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.